langit at lupa. Maraming salamat po sa oras na to, Panginoon, na muli mo kaming tinipon, muli mo kaming tuturuan, muli mo kaming tutulungan, Ama, na makapagpahayag, Panginoon ko, ng iyong banal na salita at matuto muli ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa oras na to, Ama. Patuloy kong idinadalangin, Ama, yung presensya mo, ang karunungan na nagmumula sa iyo, ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, na nagbabago sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Ama, sa pinakamataas na pagsamba. Patuloy niyo pong buksan, Panginoon, ang isip at puso ng bawat isa na makakapakinig ng mensahe ngayong araw na to at patuloy po itong tumimo sa aming mga puso, Panginoon, ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa katagumpayan ng gawain ito in Jesus' name. Amen and amen. So, purihin ng Lord. So, after po ng series natin, after po ng series natin sa Jesus find us in our disappointment, nakita natin doon yung dalawang tao. Amen, na talagang sometimes, as we recall, the message, di ba, ito yung nagpapaalala sa atin na sa tuwing tayo nagkakaroon ng disappointment, amen, hindi po siya simpleng disappointment. Katulad nung sinabi nila na akala namin siya na yung hope namin, 'di ba? Pero hindi pala. Parang nawala pa ang Panginoon. So hindi siya simpleng disappointment. Amen? Hindi po siya simpleng disappointment. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na tayo ay kakatagpuin ng Panginoon, and sometimes bulag tayo, nagiging bulag tayo sa disappointment. Kaya tayo lumalayo, katulad ng dalawang magkaibigan. Amen? At ngayon po, tayo po ay dadako at pag-uusapan natin ang mensahe about Jesus found us in our doubt. Amen? So alam nyo ba na ang mga bata, hindi sila marunong mag-doubt unless turuan nating mga matatanda. Nagkakaroon lang ng doubt ang isang bata kapag tinuruan natin silang magkaroon ng doubt. Amen? So, ang doubt po has a way sometimes sa ating mga humanity, sa ating mga tao. And sometimes it hit hard and very suddenly. Okay? So, ang doubt po, sometimes nagda-doubt tayo about sa future natin. Sometimes we doubt about our relationship. Sometimes we doubt about security of our job. Amen? So, katulad po ngayon, nagda-doubt tayo sa economy. O kaya sa direksyon ng country natin, kung ano yung mangyayari na sa bansa natin, di ba po? Ano na ba yung kahihinatnan ng ating mga bansa? So, lahat tayo, we have a lot of doubts po. Kahit na yung mga kalalakihan, kung may kalalakihan dito, nagda-doubt din sila kung paano nila ililid yung kanilang family. Sa mga kababaihan naman, nagda-doubt tayo sa mga husband natin, di ba? Kung paano nila ililid yung pamilya natin. O kung paano hindi sila titingin sa ibang babae. Amen? Na tayo lang ang titingnan nila, nagda-doubt din tayo doon. Amen? So, ang mga magulang din, bilang mga magulang, nagda-doubt tayo sa mga kids natin kung kailan sila magiging matured. Amen? And kung ikaw naman ay single at wala ka pang asawa, nagda-doubt ka rin kung kailan mo matatagpuan ang perfect one mo. Amen? Tama po ba, Ate Joy? Diba? Yung perfect one, kung kailan mo matatagpuan. Minsan nagda-doubt tayo doon. So, napaka-interesting na katulad nga ng sabi ko sa inyo na ang mga bata, hindi talaga sila marunong mag-doubt. Katulad po nitong si Siana, 'di ba? Hindi siya marunong mag-doubt. Unless, 'di ba, tayo until the day na dumating po na yung tayong mga adult, bibigyan natin sila ng reason para mag-alinlangan sa atin o mag-doubt sa atin. Tayo ang nagtuturo sa mga anak natin na mag-doubt. Amen? Kaya, ito pong mga list ng mga bagay na pwedeng tayo magkaroon ng exhausted. Amen? Is matagal na po talagang nangyayari sa bawat isa sa atin.
Amen, na tayo po, nagkakaroon tayo ng doubt or o kaya naman, amen, nalilihis tayo, no? So, maraming mga bagay talaga na sa buhay natin, amen, nilalabanan natin 'tong doubt na 'to, 'di ba? Nilalabanan natin na hindi natin din gusto na magkaroon tayo ng doubt kasi walang tao na gusto natin na nagkakaroon tayo ng doubt. Ang hirap kasi ng pakiramdam ng doubt, 'no, kapag nag-aalinlangan ka. Amen, hindi natin alam kung anong pakiramdam ang nararamdaman natin, hindi natin ma-explain. Amen? Pero not all expression is sanhi po ng doubt. Or sometimes, ito yung nagbibigay sa atin ng kabigatan, amen, sa mga pangako, at minsan natatakot tayo na mag-doubt din tayo sa Panginoon. So, sa scripture, amen, makikita natin dito yung three primary word, amen, na tinranslate po sa English word about doubt. So, pag-aralan nating mabuti, mga kapatid, um, na merong different meaning po at level ng impact sa buhay natin, yung pagda-doubt po natin sa Panginoon. So, ito yung una, ano, sa Book of James po, makikita natin dito yung parang ang harsh po ng ano na to, ng pinaka-verse na to, no, kapag binabasa natin. Parang ang harsh niya sa simula, pero hindi naman po talaga siya harsh. Sabi niya po dito sa James 1:6-7, "But when you ask, amen, you must believe, not doubt. Because the one who doubt is like a wave of the sea." Pahanap po sa Tagalog, Amen blown po. and Ako na po, tossed Sis Beb. by the wind, and the person should not expect to receive anything from the Lord. Amen po, Ate Melda. James 1 po, 6 Amen. and 7. Amen. Praise God. Ang sabi po, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon, ang taong. Tuloy ko po sa 8, Sis Beverly. Hindi po hanggang 7 lang po, ano? So, hindi Yun tatanggap ang po, ang taong taong. Amen. nag-aalinlangan. Amen, sa Panginoon. So, Amen po. parang ang harsh niya, di ba? Para pong ang harsh ng verse, pero ito po ang totoo. Kapag tayo daw ay nag-aalinlangan, di ba? Tayo daw po at hindi tayo naniwala sa Panginoon at tayo ay nagdududa sa Kanya para daw tayong alon sa dagat. Amen? At hindi daw na natatangay ng hangin at ang ganitong mga klaseng tao ay hindi makakatanggap ng anuman na mula sa Panginoon. Nakita niyo po ano yung pwedeng gawin ng doubt sa mga buhay natin, mga kapatid. So dito makikita natin sa Greek word po, ang meaning ng doubt, ang sabi dito, dia diakrinomai, na ang ibig sabihin differ or to be or a variance with oneself. Amen. So ito yung inward dispute. Amen. So pag sinabing dispute, amen, ito po yung parang nagpipigil. Amen. Or yung nagpapaano nag-aano to nagdi-disagree ka. Ikaw yung nagiging conflict. Amen. Para ka nakikipag-argue. Amen. So ito po ito yung battle, mga kapatid, na nakikita natin between your thoughts. Ang doubt, ito yung battle na nag-aaway sa thought mo, sa spirit mo, and even sa life experience mo. So, the spirit against the worldly mindset. Alam natin yun, hindi pwedeng magkaisa ang espiritu, di ba, at ang kaluluwa. Sabing gano'n. Dahil iba ang gusto ng kaluluwa, iba ang gusto ng espiritu. Amen? At alam din natin na ang Spirit of God is against sa mga bagay, sa mga makamundong ito. So dito po ito pong pinopropose ko sa inyo is kind ng doubt na can become identity. Pwede mo siyang maging identity kung hindi ka magiging maingat. At kung palagi hindi mo tinatry na mag-work ito, 'di ba, sa iyong sarili.
lagi ka nitong magiging biktima. Amen? Kaya, samahan niyo po ako, i-breakdown natin yung yung pinaka context po, So, sa James 1, sabi po doon, 2 hanggang 8, sabi niya doon, consider it pure joy, my brother and sister, whenever you face trials and many kind, because you know that the testing of your faith produce perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Verse 5, if any you if any of you lack of wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding faults, and it will be given to you. Verse 6, but when you ask, sabi nga doon, you must believe. Amen? And not doubt. Because the one who doubt is like a wave in the sea. So, yun, tapos yung verse 8 po, dahil nabasa na natin, such a person in double-minded and unstable in all their way. So, ikaw daw, kapag pabago-bago ang isip mo, ikaw daw yung tao, ayaw daw ng Lord ng gano'n, ng taong pabago-bago ang isip. Amen? So, dito, dinidefine dito, sa pinaka-Greek niya, sabi ni Rick Renner, nagdi-define ito ng divided in interest or two-spirited. Parang dalawang spirit siya. So, it's like having two different people. Parang dalawang klaseng tao na nabubuhay sa inside ng body mo, ang humihila sa'yo sa ibang direksyon. Yun yung ginagawa ng doubt sa atin, mga kapatid. Kaya nga, in other word, sinasabi ng bibig mo, amen, yung tamang salita, but, kinokot mo sa scripture, pero yung puso mo, hindi talaga naka-align sa Spirit of God. That is doubt. Ganun yung klase na nangyari sa atin. Ulitin ko po para siya nilalabas ng bibig mo, your mouth, sinasabi ng mouth mo yung tamang salita, pero, or kinokot mo through the Spirit, pero, sa puso mo, diba, hindi yun talaga naka-align sa Spirit ng God. So, ganun yung doubt na ginagawa sa atin. Ganun yung pakiramdam ng doubt na ginagawa po sa atin. So, tayong lahat, naniniwala ako, lahat po tayo naranasan na natin yon, right? Na wala tayong masisikreto. Wala tayong masisikreto kasi alam ko po, bawat isa sa atin nakaramdam na po ng doubt. At ito yung way na parang bang yung kaaway is nagnanak sa mga pintuan natin, no? Sa pintuan ng pananampalataya natin, especially, lalo na kapag humaharap tayo sa hard things, di ba? Or sa difficult challenges ng trial ng mga buhay natin. Kaya maging aware po tayo, mga kapatid, kung paano po tayo tatayo. Amen? Sa crossroad. Paano tayo makakatawid sa crossroad? Sa crossroad po, Kasi ang totoong faith, true faith is stand still and steady. Amen? True faith po is nagtumatayo ito ng steady, nananatili po ito. Amen? So, gusto ko lang pong i-point sa inyo yung case na wag natin ma-miss because the scripture, binibigay tayo dito ng antidote para ma-avoid natin kung paano tayo mamumuhay ng katulad po ng tao na hindi tayo nagkakaroon ng palaging doubt. Amen? O yung tinatawag nating double-minded. So, the wisdom of God, amen, napakahalaga. Amen? So, number 1 point po natin, the wisdom of God exposes doubt and double-minded leading to steady faith. The wisdom of God exposes doubt and double-mindedness leading to steady faith. So, mahalaga pala na magkaroon tayo ng wisdom. Sabi niya dun sa verse, sa mga kulang na wisdom, di ba? Humingi tayo, mag-ask tayo. So, dito, samahan niyo po ako, na ulitin natin yung declaration. Yung declaration po ng wisdom, na binibigay sa atin, na lagi nating i-declare sa sarili natin, na we have to stand in the ground. Amen? Na maging boldly tayo. Maging boldly tayo. Amen? Dahil alam natin na dahil nagdi-declare tayo ng mga salita ng Diyos sa araw-araw, dapat alam natin na totoo yun.
Amen? Ide-declare natin na the word of God is true. God is generously give me wisdom. I refuse to back down. My faith is steady. Amen? Lagi mong ide-declare yan sa sarili mo na ang salita ng Diyos ay totoo. 'Di ba? Mapagbigay ang Panginoon, hindi siya madamot sa karunungan. At iniiwasan ko o iiwasan ko na mahulog ako kasi ang pananampalataya ay dapat nananatili. Amen? So, dapat ganun yung lagi natin dinideklara sa bawat araw. So, after po nung first na Greek na no, the second Greek word ng doubt is set up po na parang si Peter is walking on the water after asking Jesus tell him to come. So dito makikita natin no kung paanong dinescribe dito yung sa scripture na to, yung kwento kung saan si Peter nung naglalakad siya sa tubig at nagsabi siya sa Panginoon kung pwede siyang lumapit sa Diyos. Amen? O pwede siyang lumakad sa tubig. Sa Matthew 14:29-31, makikita natin doon, sabi niya, then Peter got down at the boat, walked on the water, and came toward to Jesus. Verse 30, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Amen? So kapag dito sa kwento, madalas naririnig natin yung kwento ni Peter kung paanong nakikita natin dito kung paanong lumakad, 'di ba, si Peter. Ito naman yung klase ng doubt na tinatawag na distazo. Amen? So, sa academic ng Greek scholar, tinatranslate ito as a kind of doubt na hesitant or wavering. Yung kanina, parang nagdo-double mind ka. Ito naman yung pangalawang klase ng doubt na ang sinasabi to, nag-hesitate kang humakbang o wavering. Amen? Yung paalon-alon, yung parang hindi ka sigurado. So, iba't ibang klase. Kaya nga sabi ko sa inyo, hihimay natin sa tatlong bahagi ng doubt na meron ang bawat tao. So, itong kwento, mula sa paghakbang ni Peter sa ibabaw ng tubig, ito yung klase ng doubt na naranasan niya. Yung pag-hesitate niya dahil nakita niya yung wavering, yung nag-wave na tubig, di ba? Na parang lulubog siya. Amen? At nawala yung kanyang, imbis na buo yung confident niya, kasi namili si Peter eh. Nandun siya sa safe na part ng boat. Pero, 'di ba, kung ikaw 'yan, Panginoon, sabi niya doon, 'di ba, palakarin mo ako sa tubig. At tinawag siya ni Jesus, come. So, minsan po, yung limitasyon natin is napaka-poor ng prediction natin pagdating kay God. Kahit gusto natin na malampasan. Amen. Yung mga bagay na pinagdadaanan natin, andun yung doubt na nagko-cause sa atin. Dahil sa pagda-doubt natin, nagko-cause sa atin yon for the moment para tayo ay lumubog. Pero alam nyo ang kagandahan na dapat pinagpapasalamat natin sa lahat ng panahon na tayo ay nagkakamali, 'di ba? Lumulubog tayo dahil sa doubt. Amen. Nagsisink tayo. Jesus is always close. Lagi siyang handang sapuhin tayo. Lagi siyang handa kahit pa tawagin natin siya. Amen? Lagi siyang nandun sa taas. Na kapag tayo ay bumabagsak, amen? At nagkakaroon tayo ng doubt. Kasi ang doubt, hindi naman to, hindi po ito sa identity. Minsan po nagiging nature po. Hindi dahil sa identity natin, kundi dahil sa nature natin. Amen? Kaya, tingnan niyo po ang Panginoon po, kahit gaano pa kasakit ang paglagapak natin, kahit pa gaano ang pagbagsak natin, gaano kasakit, gaano sa mga desisyon natin, sa mga ginagawa natin, lagi siyang handa
tuwing tayo ay nagsusurrender sa Panginoon, lagi po siyang handa na tayo ay abutin, tayo ay tulungan. Amen. Lalo na especially yung parang akala mo down na down ka na, wala ka ng pag-asa. Amen. Tuwing tumatawag kayo, sino po yung nakaranas na yun? Tuwing tumatawag kayo sa Panginoon, andun lagi yung kamay ng Diyos na tumawag na saluhin po tayo o hilahin tayo pataas. Kasi alam niyo po, ang doubt is not our identity. Hindi po natin identity ang doubt. Kaya wag po nating laging alam niyo yun, yung parang pinangangatawanan na natin na laging magduda sa Diyos. Kahit pa pinakamahirap na sitwasyon mga kapatid, hindi natin identity ang doubt. Number 2 po, point ko, doubt defies the miraculous nature of God. Faith accept the invitation to an uncommon life. Ang doubt po, nagdi-defies to ng mga miraculous nature po. Amen? Ng Panginoon. At ang pananampalataya daw po ang nag-a-accept ng faith para ma-invite, amen, ma-invite nito yung uncommon life kasi hindi na pangkaraniwan yung buhay natin. Hindi na po pangkaraniwan yung buhay natin. Kaya nga hindi natin identity ang doubt eh. Pero ang doubt, kapag sa tuwing tayo nagkakaroon ng doubt, pinapakita, tinatalo nito, no? Tinatalo nito yung pananampalataya natin. Kaya ayaw ng Panginoon. Amen? Na tayo po ay nagkakaroon ng doubt sa Panginoon. Kasi hindi natin makikita eh. Hindi natin makikita yung mga bagay na pwedeng gawin pang kamangha-mangha ng Diyos sa mga buhay natin. Amen? Kaya tayo po lagi nating tingnan ang Panginoon kung paanong hinahandle ng mga tao yung Bible tuwing hinahawakan natin ito. Wag natin tong gawing label lang o palamuti lang po sa buhay natin tapos doubter pa rin tayo. Amen? Kasi parang pag ganun ang nagiging buhay natin, ginagawa nating identity ang pagiging doubter eh. Imbis na isipin natin na tayo po ay dapat manampalataya sa Panginoon kasi marami nang ginawa ang Diyos. Binabasa natin yung Bible, mga scripture, mga kwento. Marami tayong nasaksihan na ginawa ng Panginoon Diyos na even yung mga tao sa loob ng mga kwento, nag-doubt sila. Amen? Kaya nga, sa generation natin ngayon, dapat mas maging higit tayong mas naniniwala sa Kanya kasi after ng resurrection ng Panginoon, almost, sabi sa pag-aaral, 500 na mga taong naging testigo na nakakita sa Panginoong Hesus na siya ay buhay. Kapag nga tayo nagpupunta po sa mga barangay, ganyan, 2 testigo lang kailangan mo maniniwala na sa judge, di ba? Dito po 500 na tao ang nag-testify na nabuhay po ang Panginoon after resurrection. Kaya dito makikita nyo rin yung identity ng mga doubter kung saan sa buhay po ni Thomas. Maaaring pag tinitingnan natin sa kwento na bakit naman ganun si Thomas? Amen? Bakit naman ganun siya nagduda sa Panginoon? Pero alam niyo mga kapatid, gusto ko lang bigyan ng side din si Thomas sa kwento na to kasi permit me na i-explain po sa inyo. Pakibasa nga po sa John 20:19 hanggang 20 sa Tagalog. John 20 po, 19 hanggang 20. John 20, verse 19 to Amen. 20, no, sis? 19 to 20 po. 19 to 20. Tagalog, sis. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Verse 20,
Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Na makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Amen. Amen. So, pero alam natin ano na bago yun, sinabi na din ni Thomas na unless I see the nail mark in his hand. Di ba po? Alam natin at naririnig natin yung kwento na yon kung paanong sinabi ni Thomas na maniniwala lang ako kapag nakita ko yung butas ng kamay niya, di ba? Tsaka yung butas niya sa tagiliran. Amen? Hanggat di ko yung nakikita, I won't believe. Amen? So, in fairness, naniniwala po ako no, na si Thomas, dito pinakita yung ganong character ni Thomas kasi para, para ano, para po ipakita sa ating lahat na totoo mga kapatid, no? Kung tayo siguro ay nasa kalagayan po ni Thomas, ganun din yung magiging expression natin eh. Ganun din yung magiging ano natin, pananaw natin kasi wala pang nabuhay mula sa patay nung panahon na yon. Amen? Kaya dito po ano, yung thought na pinakitang ni Thomas sa pangyayari na yon is naging totoo lang po si Thomas. Naniniwala ako na naging totoo lang siya. Kasi nga, wala pa silang nakita na tao na nabuhay mula po sa pagkamatay. Kaya naniniwala ba kayo na kung nabubuhay kayo nung panahon ni Jesus Christ, siguro hindi rin kayo maniniwala sa mga pangyayari mga kapatid. Amen? Kaya pinahintulot ng Panginoon na hindi tayo mabuhay nung panahon nila. Kasi siguro, ngayon nga po di ba? Kapag nakakakita tayo ng himala, maraming mga tao na sinasabi is demonic. Amen? Demonic yung kanilang ginagawa, hindi galing sa Diyos yung kanilang ginagawa. Amen? Hanggang ngayon, maraming mga tao na hindi naniniwala po sa himala ng Panginoon. Amen? Kaya, kaya kung ganun po yung naging character ni Thomas nung panahon na nabuhay po si Lord. Amen? Hindi po natin siya masisisi Naging honest lang po siguro, naging sobrang honest lang po siguro ni Thomas. Amen? Sa room na yon. Pero, alam nyo, no? Even ganon yung naging reaction ni Thomas, Jesus still appeared to Thomas. Amen? Nakalak po yung pintuan, ha? Hindi po binuksan ni Jesus yung pintuan para pumasok kasi takot po silang lahat. Amen? Kaya dito napakaano po ni God, nung pagpasok niya dun sa pintuan, anong agad ang sabi ni Lord? Kapayapaan ang sumainyo, huwag kayong matakot, parang sinabi ni God agad sa kanya. Kasi alam nila na lahat sila takot. Kaya ganun na lang yung pag-entrance ni God sa kanila, kapayapaan ang sumainyo para hindi sila agad matakot kasi nga sobrang takot ng mga tao ng mga panahon na yon dahil baka sugurin sila ng mga kawal pa ulit, 'di ba? Dahil yung mga pumatay kay God, katulad ng sinabi dito sa kwento na 'to. Pero alam nyo, nakaka-bless lang a week later, sa verse 26, makikita niyo doon, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Sa Tagalog na lang po. Ate Pem, paano nga po? Ate Melda, paano nga po? 26 hanggang 27 po. Amen. Amen po. Sabi po, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Thomas. Nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Amen. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Amen. So nakita niyo po, nakita niyo doon, wala naman si Jesus sa usapan doon nung sinasabi yun ni Thomas. Amen? Pero nung dumating siya at nag-appear po siya, si Thomas agad ang tinawag niya. Amen? Si Thomas agad ang tinawag niya na, halika Thomas, di ba? Kahit na nag-doubt po si Thomas. Halika Thomas. Alam niyo yun? Yung parang, halika, itusok mo yung daliri mo. Tingnan mo. Alam niyo po, yung ganon yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Pero ng mga panahon na sinabi yun ni Thomas sa harapan ng mga disciple, wala naman doon si Jesus.
Pero nung pagpasok, after 1 week, di ba, pagpasok po ng Panginoon, sa nakalak pa rin na pinto. Kahit nakalak po yung pinto, peace be with you, sabi niya ulit. At si Thomas agad ang sinabihan niya. Kaya, kapatid, kailan yung huli na nag-doubt ka sa Lord, no? Para sa atin itong mensahe na to. Hindi porke nagda-doubt tayo sa Panginoon, lumalayo po siya sa atin. Put your finger. Here, see my hand. Stop doubting. Alam niyo yun? The more na nagda-doubt tayo, the more pinapakita ng Diyos na totoo siya. Stop doubting. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. And believe. Amen? Huwag tayong mag-hesitant na maniwala. Huwag tayong wavering ang ating mga ginagawa. Ano po? Yung ating pananampalataya. Maniwala kayo, sabi ng Diyos. Alam niyo yung una, di ba sabi niya, hindi tayo makakatanggap. Kapag tayo tumatawag sa Diyos, kailangan maniwala tayo. Tapos ito po, pagkatapos ng resurrection, ito yung mga nangyari sa mga tao na nasaksihan po. Nasaksihan nila yung pagkabuhay ng Panginoong Diyos. Kaya dito sinasabi ni Lord, stop doubting. Alam nyo, ito yung mga tao na nagda-doubt kay God noon kahit may mga katibayan na. Ngayon po, tayo. Amen? Na binabasa yung mga kwento nila noon. Pinapaunawa at pinapahatid sa atin ng Panginoon. Naniniwala ako, kaya isinulat yung pagda-doubt ni Thomas para makita nating lahat, mabasa nating lahat, marinig nating lahat na katulad mo at katulad ko may Thomas noon na nagda-doubt din sa Panginoon. Dahil hanggang ngayon, marami pa rin sa atin ang nagda-doubt sa Diyos. So sinasabihan tayo ng Panginoon ngayon, stop, Ate Pem. Diba? Stop, Ate Melda. Stop, Ate Analisa. Pastora Des, stop. Ate Rosalie, Ate Nens, Ate Jenna, Ate Joy, at Kuya James. Diba? Ate Maylin, stop doubting at me and believe. Beverly, stop doubting at me. Believe. Amen? So, here's the third one po ng Greek word ng doubt. Amen? Ayon sa apistos. Sa Academy Scholarship, dinescribe po, amen, ang apistos na ang ibig sabihin ay sense of one who disbelieve. So, specifically, nakita natin, no, yun yung nangyari kay Thomas. Amen? Yun yung doubt, yung statement ng faithless state niya na pinakita po, yung outside of the faith. Na parang unbeliever, na parang yung mga taong, alam niyo, yung sumasamba sa pagan. Parang naging ganun si Thomas. Amen? Kaya ito yung mga klase po ng doubt. Na parang yung ibang klase ng doubt natin, parang yung mind lang natin ang naglalaban, spirit natin, and soul natin. Then, meron namang doubt na, yes, humahakbang ka, pero hindi ka tumutuloy. Amen? Kasi, nag-alinlangan ka. Na-wave ka. Lalo na kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, lalo na yung mga hardship natin or mga trials natin. At pangatlo, ito po yung klase ng doubt. Amen? Na parang nagiging unbeliever na tayo. Ang mindset natin is para na siyang unbeliever. Nasasaraduhan na yung puso natin. Amen? Parang sinasarado natin yung puso natin na hindi kayang gawin yun ng Diyos. Tandaan niyo pa yung pinag-aralan natin last week, yung dalawang naglalakad, 'di ba, na pinag-explainan ng Panginoon na tinawag niya pang napaka-foolish naman ninyo, napakahangal naman ninyo. Hanggang ngayon ba naman hindi pa rin kayo naniniwala sa prophecy? Amen? Yung dalawang na-disappoint, kaya ang pinili na lang nila, imbis dahil nawalan sila ng pag-asa, lumayo sila. 'Di ba?
Nag-walk away sila. Nag-walk away sila dahil sa hindi nila paniniwala na nawalan sila ng pag-asa na akala nila ang pag-asa pa nila, 'di ba, na dumating ay si Jesus. I thought he's the one we hope, may diyon sa English, na parang nadismaya sila. Kaya mas pinili nilang magpakalayo. And sometimes ganun tayo. Pag nadi-disappoint tayo, nagpapakalayo tayo. Part na rin ng pagda-doubt nila. Dito naman si Thomas po, na hindi siya maniniwala hanggat walang ebidensya. Parang alam niyo yung mga parang backslider na nakita na nila na may ebidensya pero nag-backslide pa rin sila at anong nangyari sa kanila? Nagkaroon sila, pumunta pa rin sila sa sin, sa kasalanan kung saan na-filled yung buhay nila kahit na may mga bagay na nakita at napatunayan si Thomas nung kasama niya si Jesus Christ. Kahit tinuturuan sila doon. Kaya itong third na klase po ng apistos na tinatawag sa Greek, ng doubt, na third word ng doubt na pinag-uusapan natin, ito yung parang kay Thomas. Amen? Na even ganun tayo, mga kapatid, even sa atin, may ganun pa rin sa atin ngayon, na may mga nakita na tayo, katulad ng mga apostol na connected sila kay Jesus. They are in community of faith nung nabubuhay si Jesus. But still, He showed up. Amen? Kahit na, alam nyo kasi minsan pag nasasaktan tayo, kahit totoo na, ayaw natin maniwala eh. Kahit nasa harapan na natin, ayaw pa rin nating maniwala. Pero si God, pinapakita niya, for you to believe the truth. Na ang katotohanan, mga kapatid, si Jesus po, nagre-respond siya. Si Jesus, amen, even sa salita ng Panginoon Diyos, hindi mo mararamdaman yung criticism kahit pa, amen, kahit pa nagpakita ka ng doubt sa Panginoon Diyos. Alam mo, hindi ko ma-explain kung ano yung mararamdaman ni Thomas that time. Siguro hiyang-hiya siya sa Panginoon, kaya nanahimik na lang siya in contrary. Nung sinabi ni God, halika, itusok mo yung daliri mo dito. Amen? Pero hindi lumapit si Jesus sa kanya para sigawan siya. 'Di ba? Kundi para sabihin sa atin ang katotohanan. Stop doubting. Believe. Maniwala kayo. Totoo ito. Amen? So, balikan natin yung story po ng second who told Jesus that Thomas is still insisted na i-touch yung Jesus nail, ng hand niya, at saka para ilagay po yung kanyang yung kamay niya sa tagiliran. Para lang maniwala siya. Amen? Pero, alam mo, kahit gano'n, yung paglapit ng Panginoon kay Thomas, sobra po akong natatouch. Kasi walang gagawa nito bukod kay Jesus. At meron po akong magandang good news sa inyo. Alam ng Panginoon na may mga deepest thought tayo at may mga struggle tayo. Hindi niya po ginagamit yon para maging weapon sa atin. Para isipin mo at isipin ko na si Jesus against sa atin. Instead, alam niyo po, sa kabila ng mga doubt natin, nire-reveal ni God yung sarili niya. Nire-reveal niya yung kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Si Jesus, yung mga salita niya, sa kabila ng mga tao na nagda-doubt sa kanya, imbis na i-rebuke niya, hindi. Nilid niya pa rin si Thomas. Niligtas niya pa rin si Peter. Amen. Sinasagot pa rin niya yung mga panalangin natin. Kahit na nagkakaroon tayo ng identity na sometimes yun yung nilalagay natin sa identity natin eh. Mga tao tayo, mga mananampalataya tayo na nagda-doubt sa Diyos.
Pero hindi gano'n yung tinitingnan ni God. Kaya si Jesus, kinakatagpo niya tayo sa mga panahon ng pagda-doubt natin sa Kanya eh. Kasi para sa Kanya, yung pagda-doubt natin sa Kanya, para sa Kanya, tinatanggap niya yon na invitation. Ginagawa niyang imbitasyon yung pagda-doubt natin sa Diyos para matanggap natin yung highest revelation kung sino siya. Kung sino si Jesus sa buhay mo at kung sino si Jesus sa buhay ko. Yung alam niyo yung simple state ni Thomas na unbelief sa pag-resurrect ni Christ. Si Jesus, kinatagpo pa rin siya. Doon sa statement niya kung saan sinabi niya, kapag nakita ko, 'di ba? Kapag natusok ko yung mga butas ng kamay niya at mahawakan ko yung sa tagiliran niya. Yung tagpo na yun, doon pa rin siya kinatagpo ng Panginoong Diyos. In-encounter pa rin siya ng Diyos para baguhin yung everything ng paniniwala niya. Hindi para pagalitan o ipahiya, kundi para maniwala. At tingnan natin yung respond ni Jesus. Napakabuti ng Diyos natin, mga kapatid. Kaya ano pong sabi ni Ate Melda sa verse 28 po, pabasa nga po. 28 at 29 po. Amen po. Ang sabi po sa 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun po ang sagot ni Thomas. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakakita. Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. Amen po. Amen. Puri po ang salita ng Panginoon. Purihin po ang Diyos, ano? Wala siyang nasabi kundi, my Lord and my God. Amen. Tapos sinabi sa kanya ng Panginoon, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo. Blessed are those who have not seen and yet have believed. So, merong dalawang importanteng bagay po na ayokong ma-miss natin. Si Thomas po wala si Thomas nung nagpakitang una si Jesus sa mga disciple nung sila ay natuwa. Nung sarado po'y pintuan, yung unang binasa natin kanina, wala dun si Thomas. Kaya nga nung pinamilita sa kanya na buhay nga ang Panginoon, ito yung sinabi ni Thomas na hindi ako maniniwala hanggat makita ko yung butas ng kamay niya at sa tagiliran. Amen. Pero, dito makikita natin, dahil absent siya doon, hindi po yun aksidente. Naging part ito ng revelation ng Panginoon sa Biblia. Amen? Na hanggang ngayon binabasa natin. Ito yung part ni Thomas, mga kapatid, na nagpapakita na may mga bahagi ng buhay natin o momento ng buhay natin na may unbelief tayo sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo o humihinto tayo na maniwala sa Kanya. May mga doubt tayo, di ba? May mga unbelief tayo na parang hindi tayo naniniwala, pero ang totoo, hindi naman tayo humihintong maniwala sa Kanya. Amen? Kaya nga kung makikita natin ng widely, yung mga theologian, nag-a-agree sila na si Thomas, wala siya doon sa room. Amen? Kung saan pinakita ng Panginoon na siya ay dumating kasama ng ibang mga disciple kasi gustong ipaunawa kay Thomas. Amen? At gusto siyang katagpuin ng Panginoon sa divine room at divine providence ng Panginoon para ma-orchestrate yung pagka-Diyos niya. Kaya nga, tingnan nyo, si Thomas,
Amen? Hanggang ngayon, na-occupy niya itong history na to. Yung historical position kung saan si Thomas, amen, ay maaaring katulad din nating lahat. Na believer tayo ni Christ, amen, na maaaring sometimes, wala rin tayo sa isang kwarto. Wala tayo sa isang room. Amen? Pero sinasabi ng Panginoon sa atin, bless those who have not seen and yet believe. Amen? Hindi niya dito sinampal o hindi niya dito sinigawan o hindi niya po alam niyo parang ininsulto si Thomas. He was prophesying sa harapan po ni Thomas para sa iyo at para sa akin. Naniniwala ako na itong history na to kasi gusto niya tong marinig mo. Kasi maaaring ikaw at ako, Ate Meds, wala tayo sa kwarto na yun eh. Nung kinatagpo niya si Thomas. Para sa atin to mga kapatid, para sa future natin ngayon, kung bakit ito sinulat. Yung kwento na to na si Thomas, para sa iyo at para sa akin. Kaya pakinggan mo to. Maaaring makaka-experience ka na magda-doubt ka. Pero hindi ibig sabihin, huwag mo hahayaan na yun ang maging identity mo. Maaaring yung form ng doubt natin, nasa iba't ibang klase ng doubt na in-explain ko sa inyo. Pero temporary lang yon na condition natin bilang mga tao. Hindi siya na-open, mga kapatid. Kapag tayo ay dumadaan sa mga parte ng pagda-doubt natin. Hindi rin siya natatakot na tanungin natin siya na, Lord, patunayan mong Diyos ka. Gusto ko itong makita. Hindi siya nagagalit kung sinasabi natin doon sa Kanya. Pero kung gusto nating mabuhay ng hindi pangkaraniwang buhay sa mundong ito o tinatawag na uncommon life, mga kapatid, our doubt must be broken. Kailangan mawasak yung doubt na yon. Even sa posisyon ng unbelief natin. Ini-invite pa rin tayo ni Jesus sa place kung saan andun yung total surrender natin. Yung perfect peace na matatagpuan lang natin sa Kanya. Kaya ka lagi sinasabi, peace be with you. Hindi natin matatagpuan sa kahit saan yung kapayapaan na yun, mga kapatid, kahit saan natin hanapin. At hindi rin natin hinahanap. Hindi natin hinanap yung kapayapaan na yun, mga kapatid. Kasi alam niyo kung bakit? He finds us. Siya ang naghanap sa atin. Siya ang kumatagpo sa atin. Sa buhay ni Peter, sa buhay ni Thomas. Sa buhay ng mga taong sinabayan niyang maglakad. Even sa taong akala niya gagawin na lang niya yung huling part niya sa libingan ni Jesus. Amen. God find us. Kaya yung point number 3 ko po, Jesus find us even in our deepest state of doubt. Kaya ngayong linggong ito, ngayong araw na to, mula sa araw na to, i-inventory po natin yung buhay natin. Maupo tayo. Maging honest tayo sa conversation natin sa harap ng Diyos. Amen? Tanungin mo sa Kanya, ask. Ask Him. Lord, saang party pa ako nagda-doubt sa iyo? Na nagpapahinto sa akin? O nagpapabagal sa akin ng pagsunod? Amen? Ask forgiveness.
Mag-repent po tayo at magdesisyon tayo na baguhin yung way of thinking natin. At magkaroon po tayo ng commitment na humakbang ngayong linggo na to na buong-buong lakas na may pananampalataya po. Kaya salamat kasi may mga ganito tayong klaseng mga Bible study po na magpapatuloy tayo na makinig, magpalakasan, magtulungan, magdamayan. Amen? At tumanggap po ng iba't ibang revelation na nagmumula sa Diyos. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Jesus find us even in our doubts. Kinakatagpo niya po tayo kahit nagdadalawang isip tayo, 'di ba? Natatakot tayo, nagwe-wavering tayo. Kahit pabago-bago tayo ng isip. Ganun kabuti yung Diyos na nakatagpo sa atin. Kasi He found you. Hindi ikaw nakatagpo sa Kanya. He found you first. Bago mo siya ma-encounter. Kaya purihin po ang Panginoon. Jesus find us even in our doubts. Purihin ng Diyos, let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa oras na to. Salamat, Lord, na sa kabila po ng marami naming pag-aalinlangan sa'yo. Never mo kaming iniwan. Never mo kaming pinabayaan. Even, Lord, we ask, Panginoon, sa pinakamatapang na way na minsan sinasabi namin, patunayan mong Diyos ka, gawin mo to. Lord, pag ginawa mo to sa akin, susunod ako sa'yo. Na para bang nakikipag-deal pa kami sa'yo, Panginoon. May mga panahon na hindi rin namin natutupad yung ginagawa namin. At sinasabi namin. Pero patuloy mo pa rin pinapatunayang buhay ka. Kaya Lord, patawarin mo kami. Sa lahat, Panginoon, ng mga panalangin namin. Na nandun po yung pagiging dalawang isip namin o pagdadalawang isip namin, Panginoon. Sa kung sino ka sa amin, na kumatagpo sa amin at hinanap kami. Kaya maraming salamat, Lord. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon. Na patuloy mo, Panginoon, Lord, pinapakita, Ama, yung pinakamalalim na pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. At pinapaalala mo sa amin, Panginoon, na sa panahon namin ngayon, mapahalag pa rin kami na hindi ka nakikita. Pero naniniwala kami. Lord, salamat. Salamat po, Lord. Dahil mapalad kami na hindi ka man namin nakita katulad ng mga apostol noon. Lord, nananampalataya at naniniwala naman kami na buhay kang Diyos na kumikilos sa buhay namin. Kaya maraming salamat, Ama, na kahit sa mga doubt namin noon, kinatagpo mo pa rin kami at hinanap mo pa rin kami. Patuloy mo na huwag gamitin ang bawat isa, Ama, at sino man, Panginoon, sa amin dito, ang nakikitaan mo pa ng doubt, O God. Lord, baguhin mo kami. At huwag namin pabalagiin na ito ang identity namin dahil it's not our identity. Doubt is not our identity. Purihin ka, O Diyos, sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po. And back to you po, Ate Belda. Ayan,